Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikasyam na kabanata ng Mateo. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay sina Jesus sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Pagdating nila roon, umuwi si Jesus sa sarili niyang bayan. Doon ay may mga taong nagdala sa kanya ng isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo? O tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito. Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na akong anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga ang paralitiko at umuwi. Namangha ang mga tao nang makita nila ito at pinapurihan nila ang Diyos na nagbigay sa mga tao ng ganoong kapangyarihan. Makikita natin dito ang pananampalataya ng paralitiko at ang pagmamahal ng mga kaibigan niya nang ilapit nila ito kay Jesus. Isipin lang natin ang kailangang gawin ng mga kaibigan sa dami ng taong may sakit na dumudumog kay Jesus para mapagaling. Sa ibang mga salaysay, ibinaba nila ang paralitiko mula sa bubong ng bahay. Tayo kaya, kapatid, meron kaya tayong mga kaibigang tunay katulad nila? Ang pagpapatawad ni Jesus sa kasalanan ng paralitiko ay sinasabing kalapastangan ng mga di naniniwala sa Kanya. At dahil dito, pinagaling ni Jesus ang paralitiko upang ipakita sa mga tao, hindi lang siya may kapangyarihang magpagaling ng mga sakit, bagkus may kapangyarihan ding magpatawad ng kasalanan. Para sa mga tao doon at sa mga kapatid na kasama nating nag-aaral ngayon, unti-unting inilalahad ni Jesus kung sino talaga siya. Kung isipin natin, bakit kaya marami pa rin ang hindi naniniwala kay Jesus? Kung napakaraming mga pangyayari at di makakaila na siya ang Mesayas. Papaano kaya magiging paniniwala ang pagdududa sa ating mga puso? Kadalasan, ang nakikita natin ay sapat na pruweba na si Jesus nga ang Mesayas. Bakit nga kaya, kapatid, mayroong pagdududa sa ating mga puso? Basahin natin. Tinawag ni Jesus si Mateo. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo at nakaupo sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus.
Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ang maraming maniningil ng buwis at ang iba pang mga itinuturing na makasalanan at kumain kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, "Bakit ang guro ninyo ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga makasalanan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Umalis na kayo at pag-isipan nyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Sapagkat naparito ako, hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." Mababasa natin dito ang pagtawag ni Jesus kay Mateo. At katulad ng napag-usapan natin nung nakaraang kabanata, agad-agad humayo si Mateo at sumunod kay Jesus. Walang pag-aalinlangan, walang agam-agam, walang pagtingin at pag-aalala sa mga maiiwanan. Sa pagbabatikos ng mga Pariseo ng mga pakikisalamuha ni Jesus sa mga kilalang makasalanan, tinuturo sa atin ang kanyang totoong layunin. Ang pakikisalamuha ni Jesus ay di para bigyang pagsang-ayon sa kanilang maling pamumuhay, bagkus para ibigay sa kanila at sa atin sa kasalukuyan ang magandang balita. Naparito siya sa lupa para bigyan kaligtasan at bagong pag-asa ang mga makasalanan kung maniniwala sa Kanya. Si Jesus ang Mesayas. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalay ng Kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Kailangan nating banggitin, mga kapatid, na sa unang pagdating ni Jesus, ang layunin niya ay para magbigay ng kaligtasan sa mga maniniwala. Ngunit tandaan natin, kapatid, sa kanyang pagbabalik, ang layunin naman niya ay magbigay ng huling paghahatol sa buong mundo. Ayon sa kanilang nagawa, tama man o mali. Basahin natin ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May ilang mga tagasunod ni Juan na tagapagbautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong, "Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod ninyo?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre, hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, dahil kapag nilabhan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at pareho silang magtatagal."
Sa pagbatikos ng mga Pariseyo na hindi pag-aayuno ng mga tagasunod ni Jesus, ipinapakita sa atin ang mga maling pagbasa at pag-unawa ng mga Pariseyo sa salita ng Diyos. Sinagot ito ni Jesus na ang kanilang kalbaryo ay darating sa tamang panahon. Habang nandito pa si Jesus, ang mga tagasunod niya ay dapat lamang na magsaya. Ngunit sa kanyang pag-alis, dito nila tatahakin ang kanilang kalbaryo. Ang patalinghaga ukol sa sisidlang balat ay nagpapatukoy sa kautusan at sa bagong tipan. Alam natin na walang sino man sa atin ay kayang mabuhay ng walang kasalanan. Kaya naman ang kautusan ay nagbibigay ng kamatayan. Ngunit sa buhay ni Jesus, tinupad niya ang kautusan nang mabuhay siyang walang kasalanan. Sa pagkamatay ni Jesus, tinupad rin niya ang kautusan dahil ito ang kabayaran ng ating kasalanan. Tinanggap ni Jesus ang parusang nakalaan sa atin. At kung natupad na ito ni Jesus, wala nang hawak sa atin ang kautusan. Ang pagkabuhay ni Jesus ang nagpasok sa atin sa bagong tipan. At sa bagong tipan, sinasabing maniwala tayong lahat kay Jesus para sa buhay na walang hanggan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ikaw kapatid, sinisikap ba nating mapunta sa langit sa pamamagitan ng mga magagandang gawa o sa buong pusong paniniwala natin kay Hesukristo? Basahin natin. Ang anak ng pinuno at ang babaeng dinudugo. Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, "Kamamatay lang po ng anak kong babae. Pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo. At hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae ng sandaling yon. Isa ulit itong halimbawa ng kakaiba at dakilang pananampalataya, kagaya ng nabasa natin nung nakaraan ng Kapitang Romano. Napagaling ang babaeng dinudugo nang mahawakan niya ang damit ni Jesus. Paulit-ulit tayong pinaalalahanan ng salita ng Diyos na maniwala sa Kanya. Kung tatanungin ko ang aking sarili, gaano kalakas o kahina ang aking pananampalataya? Sa panahon ng pagsubok, matibay nga ba ang aking pananampalataya? Ano ang mangyayari kung hindi ko natatanggap ang aking mga hinihiling at pinagdarasal? Magiging matibay kaya ang aking pananampalataya?
Ano ang nilalaman ng puso ko kung ganito ang nangyayari sa buhay ko? Sa panahon naman ng kasaganahan, ako ba ay nananatiling tapat? Nakakalimot ba ako sa kanyang pagbibiyaya? Saan ko ba ginagamit ang biyayang ipinagkaloob sa akin? Ito ang mga katanungang dapat nating pag-isipan sa ating buhay Kristiyano. Basahin natin. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang siya." Pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. Sa mata ng mga hindi naniniwala, ang mga salita ng Diyos ay katawa-tawa. At sa kanilang kabulagan, ipinapakita ni Jesus ang kanilang nakakalungkot na kalagayan. Ganun din tayo ngayon, kapatid. Marami tayong nalalaman, nababasa, naririnig, nakikita. Pero ang katanungan ay, naniniwala ba tayo kay Jesus? Sumusunod ba tayo sa mga binibilin niya sa atin? Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang dalawang bulag. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na yon, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay ng kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hinipo ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga ang dalawa. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na wag nila itong sasabihin kanino man. Pero umalis ang dalawa at ibinalita nila sa buong lugar na yon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang katagang, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya, ang pinakabuod ng binasa natin dito. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pananampalataya natin kay Jesus. Kung tayo ay naniniwala sa Kanya, kikilalanin natin siya. Aalamin natin ang mga kautusan niya. Susundin natin ang mga kautusan niya sa pang-araw-araw. At kung ang pananampalataya natin sa Kanya ay magbibigay sa atin ng kaukulang gantimpala. Sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos, napapansin ko ang lalim ng kaalaman ng Diyos. Madalas nangyayari sa akin na may bago akong naintindihan sa mga taludtod na ilang beses ko nang nabasa nung nakaraan. Nakikita kong limitado lamang ang aking pag-iisip at Diyos lamang ang nagmumulat ng aking mga mata at nagtuturo sa aking puso. Kung tatanungin kita, kapatid, gaano mo kakilala si Jesus? Ano ang ginagawa mo para makilala siya? Kung mayroon kang hindi naiintindihan, may napagtatanungan ka ba? Sa ating buhay Kristiyano, ang mahalaga
ay tinatahak natin ang daan patungo sa Diyos Ama. Ang iba ay nauuna, ang iba naman ay nahuhuli. Ngunit ang mahalaga ay tayong lahat ay nasa tamang daan. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang isang pipi. Habang paalis na sina Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi, "Kailanman ay hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel." Pero sinabi ng mga Pariseo, ang pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Sa pagpapagaling ni Jesus sa piping nasaniban, makikita natin kung ano ang tingin ng ibang tao sa kanya. Ang tingin ng Pariseo ay siya ang pinuno ng masasamang espiritu. Nangyayari ba ito, kapatid, sa iyong buhay? Na napagbintangan tayo ng masama nang dahil sa tamang ginawa natin? Di malayong magalit tayo sa mga taong maling nagpaparatang sa atin. Nagpapakita din ba kayo ng hinahon katulad ng ipinapakita ni Jesus sa mga Pariseo? Basahin natin. Naawa si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Pumunta si Jesus dito sa lupa di upang mapagsilbihan, ngunit para magsilbi sa mga tao. At kung ang Mesiyas ay pumunta sa lupa para magsilbi, ano naman ang dapat nating gawin bilang mga sumusunod sa Kanya? Napakaraming kailangan gawin para matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang iba ay magturo, ang iba ay makinig, ang iba ay sumulat, ang iba ay kumanta. Ang iba ay para magsilbi. Gamitin natin ang ibinigay na husay at galing sa mga bagay na nakakatulong sa ating kapwa na maniwala kay Jesus. Kung may kakayahan naman tayong tumulong, huwag natin sayangin ang pagkakataon nang magawa natin ang kalooban ng Diyos Ama dito sa lupa. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen.
Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ikasyam na kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.